pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Officer in Charge and Deputy Minister Aldin H. Asiri at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes. Sa tuwing ganitong araw, tayo ho ay nagkakatagbo at nagkakausap sa himpapawid para sa ating isang oras na programa. Ngayon ay ikapito sa buwan ng Mayo taong 2026 at ikadalawampu sa buwan ng Dulqa'da 1447 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 100 or 270th episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre tayo ho ay live na live pa rin na napakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At live din ho tayo sa ating official Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development dash BARM. Ayan ho. Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow, nakapag-like na ating page, kayo po ay aming inaaniyahan na samahan kami sa ating dumaraming populasyon ng ating likers at followers ng ating page para hindi kayo mahuli sa pinakabago at pinakamakabuluhang mga impormasyon na inihahatid ng Ministry of Human Settlements and Development. Oras natin ngayon, alas 11 ng umaga ngayong araw na ito. At syempre, sa ating episode ngayong araw na ito, hindi pa rin tayo iniiwan ang ating mga kabalay, ang ating kapwa homecaster na ngayon ay babati na sa inyo mula sa ating kanan. Nariyan ang ating kabalay na si Ria. Kabalay na Ria, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po yung lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Ayan ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria na talaga pong gising na gising pa rin para sa ating programa ngayong araw na ito. Mula sa ating kanan, dumaka naman tayo sa ating bandang kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi. Babati na rin sa inyo, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally at kabalay na Ria. At makatahanang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po na yung lingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Ayan naman ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. Sa umagang ito, medyo maaraw pa rin ba, mahit pa rin sa labas. Kaya dapat ho protektado tayo. Mayroon tayong dalang mga pangprotekta ng ating mga sarili laban ho sa tumitinding init ng panahon sa ngayon. Subalit, sa bandang hapon, biglang uulan, di ba? Yan yung mga indikasyon na talaga pong usong-uso yung mga sakit ngayon, katulad ng sipon, trangkaso,
Kaya't ingat po tayo palagi. Okay, kagaya na nabanggit ng ating kabalay na si Hamsi kanina, ang ating programa ay wala hong hiling o layunin kung hindi maiparating sa inyo ang pinakabago, pinakamakabuluhan at pinakaimportanteng impormasyong dapat nyo malaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Maging naman po ay patungkol sa ating mga programa, proyekto, mga aktibidades at estratehiyang isinasagawa for the benefit of every Bangsamoro family na pinakangailangan ng ating assistance, ng ating serbisyo para sa ikuunlad ng kanilang buhay. At syempre, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi, napakahalaga at napakatumpak, related, no? Ng ating pag-uusapan ngayon sa ating MHS discusses mamaya pagkaraan ng mga unang segmento ng ating programa. Kabalay na Ria, sino nga ba ang ating mga kapiling sa ating MHS discusses mamaya para sa ating napakahalagang diskusyon or Yes, at ang topic? diskusyon na ito ay tokas sa nakalipas nating mga episodyo kung saan narinig natin ang mga kwento ng ating mga residente ng Phase 1 at Phase 3 housing projects. That's right. So, paano ba nila na babayaran ng mga bahay na ito? Ay dahil sa housing loan process ng ating Pag-ibig Fund. At para mas liwanagan tayo sa proseso na ito at sa iba pang topiko ayon sa Pag-ibig, narito ang dalawang officers ng Pag-ibig Cotabato Branch. Walang iba kundi si Engineer Wayne H. Pariente, ang Member Service Officer 3 ng Members Frontline Services Housing, at si Sir Ronald G. Lee ng Mortgage Loan Examiner 2 ng Marketing Division. Parehong sa Pag-ibig Cotabato Branch. Welcome po sa aming MHS Delivers. Hello sir, ang inyong pagbate. Thank you. Magandang umaga sa inyo. Thank you sa MSSD sa inyong programa for giving us the opportunity na makapagbigay ng mga informasyon sa listeners natin, especially sa DXMS, Radyo Bida at sa mga proponent ng mga sa MSSD under housing loan. Yes, that's right. And sir? Yes po, Lingkod Pag-ibig, good morning. So, by the way, thank you po for inviting us to be with you this morning para i-discuss natin yung housing program ni Pag-ibig, no? Kung sino yung pwede mag-avail at kung magkano ba yung amount. And later, i-discuss natin yan siya kung mababasa na yung oras natin, baka into details, ano? But anyway, we'll just come an overview lang. Yes, sir. Thank you very much, sir. Anyway, sir, hindi ito ang huli. Magiging huli ng pag-uusap natin. Inshallah, talagang imbitahin namin kayo para mas lalong malinawan yung ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa patungkol sa ating proseso ng housing loan na binabanggit natin palagi, kabalay na Ria. Sir Wayne and Sir Ronald, please don't leave us. And at this early, we are thanking you for saying yes to our invitation. Maraming salamat ho. Babalikan namin kayo, sir. Okay. Pagkaraan ng ating mga paunang segmento ng ating programa. Kabalay na Ria, kabalay na Hamsi. Bago tayo dumako sa ating balitaan, mangyaring pakinggan natin. Panoorin natin ang ating patalastas na napakahalaga patungkol sa ating affordable housing program. Kabalay na Al Mansur, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng pamumuno ni Officer in Charge at Deputy Minister Aldin H. Asiri at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers.
Kung balo naman, kailangan magpasa ng Death Certificate of Spouse. Pang-4, payroll o payslip. Pang-5, proof of billing. Pang-6, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. Tayo ho, dadako na sa ating balitaan. Ngayong ikapito ng Mayo, taong 2026 at ikadalawampu sa buwan ng Dulkada 1447. Narito ho ang ating mga balita. Ang ating headlines ngayong araw. Covered court magbibigay pakinabang na 50 pabahay patatayo pa ng MHSD sa Pulyok, Parang. MHSD pinaunlad ang kapasidad sa land use planning ng piling mga teknikal na kawani. At ang huli sa ating headlines, kahusayan sa data management at technical writing ng mga kawani ng MHSD na patibay sa training na isinagawa ng MED. Para sa detalye ng ating unang balita, covered court magbibigay pakinabang na 50 pabahay patatayo pa ng MHSD sa Pulyok, Parang. Narito si Kabalay na Ria. Mga batang Hafiz o Muslim na kumpletong nakamemorya ng Quran ang direktang makikinabang sa multipurpose covered court na na-turnover na noong ika-29 ng Abril 2026 sa sitio Banisila ng Barangay Pulyok, Parang, Maguindanao del Norte. Ang turnover ceremony ay sinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM. Kakibat si dating Member of the Parliament at ngayon ay Chief of Staff o COS ng Office of the Chief Minister, Jamel B. Makakua, na siyang project proponent. Bahagi pa rin ng selebrasyon ng MHSD Week 2026 ang naturang aktibidad para sa proyektong napondohan sa ilalim ng Special Fund o SF 2024 ng opisina ni COS Makakua noong siya ay miyembro pa ng parlamento. Matapos may sagawang ribbon cutting upang opisyal na buksan ng covered court para sa mga benepisyaryo, isinagawa naman ng mga opisyalis ng MHSD at ni COS Makakua ang groundbreaking ceremony na hudyat ng pagsisimula ng proyektong construction of 50-unit resettlement housing sa parehong barangay na may pondong mula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro GAAB 2024. Pinuri ni COS Makakua ang MHSD sapagkat isa umano ito sa mga ministry na mabilis ang implementasyon ng mga proyekto at sa katunayan daw sa lahat ng ipinagkatiwala niyang mga proyekto noong MP pa siya, ang covered court pa lang ang nakumpleto at na-turnover. Pinakamahalaga rito ang matiyak na ang kaunlaran ay makararating lalo na sa mga komunidad na matagal nang napag-iwanan. Wika pa ng opisyal. Sinabi naman ni Officer in Charge at Deputy Minister Alden H. Asiri na napaka-makahulugan ng pagdiriwang ng MHSD Week dahil sa aktibidad at tiwala at nananatili umunong karangalan ang maging kabahagi ng implementasyon ng mga proyekto. Ipinahayag naman ni Director General Esmael W. Ibrahim ang kagalakan para sa mga batang estudyante at sinabing binubuo ng gobyerno ng BARM ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Sa
Samantala, buo umano ang suportang ibibigay ni Vice Mayor Honorable Abdulaziz T. Ali sa pagsasakatuparan ng mga proyektong tinukoy niya bilang simbolo ng pag-asa at estabilidad at isang testamento ng nagpapatuloy na suporta at pangako ng gobyernong BARM para sa mga komunidad. Ang mga nakibahagi sa turnover at groundbreaking ceremonies ay tinanggap ni Provincial Director Baymarods S. Ibrahim ng MHSD Maguindano del Norte. Nagtapos naman ang programa sa mensahe ni na Director for Technical and Regulatory Service Suharto S. Wahab at Director for Operations and Management Service Salem C. Dimuna na nagpahayag ng malakas na suporta ng MHSD at advokasya ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua para sa mas matatag na Bangsamoro. Para sa payapang pamahay at maunlad na paubuhay, ako po ang iyong lingkod Bangsamoro, Juwayria Bintamran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay Maria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinaunlad ang kapasidad sa land use planning ng piling mga teknikal na kawani. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng mga teknikal na kawani nito, nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ng 4 na araw na capacity development training on Comprehensive Land Use Plan o CLUP, preparation noong Abril 21 hanggang 24, taong kasalukuyan na ginanap sa 88 Hotel, Coronadal City. Buwaluhan ang aktibidad ng mga provincial director at technical personnel mula sa iba't ibang provincial offices ng MHSD upang higit pang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa sectoral analysis, visioning, land use planning at iba pang mahalagang aspeto sa pagsusulong ng maunlad at inklusibong kaunlaran. Binuksan ang programa sa pamamagitan ng overview ng aktibidad na inilahad ni Ali Makadaag, Housing and Home Site Regulation Officer o HHRO4 ng Environment, Land Use and Urban Development Division ng MHSD. Binigyan din niya ang kahalagahan ng CLUP bilang isang estratehikong kasangkapan sa paggabay sa mga programang pangkaunlaran. Ang serye ng mga technical lectures ay pinangunahan ng mga resource speakers mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Region 12. Tinalakay ni Alberto Cero Jr., HHRO6, ang overview of the Comprehensive Land Use Plan o CLUP and Zoning Ordinance o ZO, kabilang ang legal mandates at enabling policy environment, mga prinsipyo at pamamaraan sa paghahanda ng CLUP, at ang 12-step planning process. Tinalakay rin niya ang revisiting the vision, establishing development thrust and spatial strategies, at ang topicong translating the land use plan into zoning ordinance. Samantala, ipinaliwanag naman ni William Joy Manlabaw, ENP HHRO5, ang paksa hinggil sa Introduction to Situational Analysis na nakatuon sa Sectoral Studies, Ecosystem Analysis, at Special Area Studies. Tinalakay rin niya ang social sector, kabilang ang mga subsector gaya ng edukasyon, kalusugan at sanitasyon, pabahay, social welfare, protective services, sports and recreation, integrated social development, land use policies, at mga pangunahing strategic programs at projects. Pinangunahan naman ni John J. Ventula, HHRO4, ang paksa tungkol sa ecosystems analysis, kabilang ang forest at coastal ecosystems at biodiversity. Tinalakay rin niya ang infrastructure sector, particular ang water at information and communications technology subsectors, gayon din ang development constraints and land requirements and supply. Pinamahalaan naman ni Engineer Faith Abigail Hablero, Project Development Officer 3, ang mga talakayan tungkol sa Special Area Studies, kabilang ang Heritage Conservation at Ancestral Domain, pati na rin ang economic sector na sumasaklaw sa commerce and trade, industry, at tourism subsectors. Samantala, ipinosenta ni Engineer Frank Vincent Holoro, HHRO5, ang mga paksa hinggil sa social sector na nakatuon sa demography subsector at sa infrastructure sector, particular sa transportation at power subsectors.
Tinalakay naman ni geologist Rian Duyan, HHRO2, ang economic sector na may focus sa agriculture at water, forestry at integrated economic analysis. Ibinahagi rin niya ang setting goals and objectives at designing the land use scheme. Matapos ang bawat talakayan ay nagsagawa ng workshop kung saan aktibong isinabuhay ng mga kalahok ang kanilang mga natutunan at ipinresenta ang kanilang outputs. Nagtapos ang aktibidad sa isang sharing of insights at key takeaways mula sa mga kalahok na nagpatibay sa praktikal na kahalagahan ng pagsasanay. Nakibahagi sa aktibidad sina MHSD Provincial Directors by Marud Ibrahim ng Maguindanao del Norte, Hamza Salik ng Special Geographic Area, Muradin Abdullah ng Maguindanao del Sur, Benjamin Alangka ng Lanao del Sur at Engineer Sabdurani Bakil ng Tawi-Tawi. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni OIC Regional Director Benleo Harangue ng DHSUD Region 12 ang kahalagahan ng pagpapalakas ng lokal na kakayahan sa pagpaplano. Ang isang mahusay na nahihandang CLUP ay higit pa sa isang plano, ito ay isang pangako para sa matatag, inklusibo at sustainable mga komunidad. Hinihikayat ko ang lahat na isalin ang mga natutunan na ito tungo sa makabuluhan at pangmatagalang mga estratehiya sa pag-unlad aniya. Pinuri naman ni Director 2 for Technical and Regulatory Service Suharto Wahab ang aktibong partisipasyon ng mga kalahok at binigyan diin na ito ay patunay ng kanilang sama-samang adhikain para sa mas maayos na human settlements. Gawin natin konkretong aksyon ang mga planong ito upang makalikha ng pangmatagalang epekto sa ating mga komunidad, paalala ni Director Wahab. Matagumpay na naisagawa ng MHSD ang aktibidad sa pangunguna ng Environment, Land Use and Urban Development Division ng MHSD na pinangungunahan ni Attorney Janiza Makapantar. Ipinapakita ng matagumpay na pagsasagawa ng pagkasanay ang patuloy na pangako ng MHSD sa pagpapalakas ng institutional capacity at pagsusulong ng epektibong land use planning sa buong bar. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uunat. At salitain naman ang ating huling balita ngayong araw. Kahusayan sa data management technical writing ng mga kawani ng MHSD na patibay sa training na isinagawa ng MED. Narito si Kabalay na Hamsi. Higit pang napahusay ang kalaman at kakayahan sa epektibong pamamahala ng datos at technical writing ng mga piling kalahok matapos nilang makumpleto ang pagsasanay na pinamagatang data management, analytics and technical writing, enhancing skills in data cleaning, basic data analysis and technical report writing, na isinagawa ng Monitoring and Evaluation Division or MED ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARC. Nakibahagi ang mga technical workforce mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng MHSD sa aktibidad na ginanap noong ika-23 hanggang ika-24 ng Abril taong kasalukuyan sa 88 Hotel Coronadal City. Layunin ng pagsasanay na palakasin ng technical na kakayahan ng mga kawani ng pamamahala ng datos, pagsasagawa ng basic analytics at paggawa ng malinaw na evidence-based na mga ulat upang masuportahan ng maayos at makabuluhang pagdesisyon sa iba't ibang programa at serbisyo ng ministry. 4 na komprehensibong paksang ibinahagi ni Pearl Justin Blanco, IT Administrator at Digital Program of Global Knowledge and Information Management ng Catholic Relief Service or CRS Philippines. Nakataon ang mga sesyon sa data management na sa konteksto ng monitoring and evaluation or M&E sa pag-oorganisa at pag-iimbak ng mga M&E data, practical data analytics para sa M&E at data visualization at interpretation para sa decision making. Magbibigay ng talakay ito pundasyon ng kaalaman sa kalahok hinggil sa wastong paghawak at pagsusuri ng mga datos sa loob ng monitoring and evaluation system. Sumailalim din ang mga kalahok sa hands-on exercise kung saan kanilang isinagawa ang data cleaning, basic data analysis at visualization. Hinikayat ng mga practical sessions sa aktibong pagkatuto at pagkolaborasyon ng nagtapos sa isang evaluation upang masukat ang kanilang pag-unawa, mga bagong kasanayang natutunan.
Sa uling araw ng aktibidad, nakatuon naman ang mga sesyon sa pagpapahusay ng kakayahan at ng mga kalahok sa technical writing at report sa pamamagitan ng 5 sesyon na pinangunahan ni Architect Rob Jason Placido, MSc, Technical Advisor at Resilience Shelter Coordinator ng CRS Philippines. Kabilang sa kanyang mga tinalakay report writing principles and audience structuring, analytical report, data integration and storytelling, writing conclusion and recommendation, at review and finalization na may pagbibigay diin sa editing and proofreading practices. Gabay ang mga sesyon sa pagtuturo kung paano may sasalin ang mga nasuring datos tungo sa malinaw, organisado at audience appropriate na mga ulat. Binigyan din ng pagkakataon ang mga kalahok na gumawa ng refine ng mga technical reports batay sa sample or actual na datasets upang higit na mapagtibay ang integrasyon ng data analysis at epektibong komunikasyon. Nagtapos ang aktibidad sa isang wrap-up orientation tungkol sa QPRO kung saan binigyan diin ng mga kahalaga ng quality processes sa documentation at report sa loob ng MHSD. Pinangunahan ng pagsasanay ng MED sa pamumuno ni Chief Yazir S. Mama na siya ring nagbigay ng closing message. Binigyan din ni Chief Mama ang kahalagaan ng tumpak na data management at epektibong report writing sa pagpapalakas ng implementasyon ng mga programa, transparency at accountability ng ministry. Hinimok niya ang mga kalahok na gamitin ang mga kaalaman at kasanayang natutunan mula sa pagsasanay sa kanilang mga opisina. Ayon sa kanya, mahalaga ang maasahang datos at mahusay na pagkakagawa ng mga ulat upang makapagbatid ng mas responsive at makabuluhang serbisyo sa komunidad ng Bangsamoro. Isabuhay natin ang ating natutunan sa data management at report writing upang mapabuti ang ating trabaho at mas mapagsiblihan natin ang komunidad. Ang tumpak na datos at malinaw na mga ulat ay makakatulong upang makagawa tayo ng tamang desisyon at makapaghatid ng mas epektibong programa para sa mamayang Bangsamoro, ni Chief Yazir Mama. Ipinakita ng matagumpay na pagsasagawa ng 2 araw na pagsasanay ang patuloy na pangako ng MHSD sa paghubog ng isang mahusay, kompetente at data-driven na workforce na may kakayang suportahan ng evidence-based planning, monitoring at decision-making sa buong rehiyon. Para sa mapayapang pamayat maunlad na pamuhay ng Bangsamoro, po ng lingkod Hamsari Pala nagbabalita. Maraming salamat kabalay na Hamsi sa natali ng ating huling balita ngayong araw. Bago tayo mag-IPH at HSF, pakinggan natin ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating resettlement housing program. Kabalay na Almansur, please take it away. Mga biktima ng buhay, kalugitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Officer in Charge at Deputy Minister Alvin H. Asiri, at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At wala namang patumpik-tumpik, pakinggan na natin ang IPAs ng ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito. Ano kaya ang baon niyang trivia para sa ating episode ngayon? Kabalay na Ria! Yes, ang ating pabawang trivia ngayong araw na ito para sa segmentong Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay ay public service announcement na rin. So, ayon sa 93.7 Star FM Cotabato, naglabas ng abiso ang Metro Cotabato Water System
Water District o MCWD hinggil sa pansamantalang water service interruption na mararanasan sa ilang lugar sa Maguindanao del Norte at Cotabato City. Ayon sa MCWD, magsisimula ang pagkaantala ng supply ng tubig mga alas 10 ng gabi ngayong gabi. Naku, Ikapito ng Mayo 2026 hanggang alas 3 ng madaling araw. So, ng madaling araw ng ika-8 ng Mayo. So, bukas, Friday, inasahan ng low pressure hanggang sa tuluyang pagkawala ng tubig sa nasabing oras. Isasagawa ang interconnection na 4-inch UPVC pipe papunta sa 20-inch steel pipe sa bahagi ng Barangay Limbo o Crossing Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Shout out! Dahil dito, kinakailangang pansamantalang isara ang mga paano ko ito basahin? Balbula? Upang may isagawa ang proyekto. Kabilang sa mga maapektuhang lugar sa Sultan Kudarat at mga barangay sa Makagiling, Salimbao, Dalumangkob, Bulalo, Kalsada, Banubo at Gang. Samantala sa Cotabato City, maapektuhan ang College o Notre Dame Avenue, Kalanganan, MB o Bukana, Town Area, Supermarket Area, Bagwa, Lugay-Lugay, Dapdap, Tucananes at Datu Siang. Ayan. Yes, so sa mga nabanggit na lugar, magplano na po tayo sa mga oras ng alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw or mahimbing sana ang tulog natin lahat. Yes, buto na lang, no? Wala sa ating office. Anyway, wala nang office bukas. Wala no? mga office bukas. We have a 4-day reporting sa ating office tuwing Friday at ang opisina. Pero, 7:30 to 6:30. Ayan. So, did you go for work from home sa pag-ibig? Wala po. Wala rin. Okay, usual work week. Steady, straight oh. kami Monday to Friday. Okay, nako. Mga branches, servicing branch. Sige, nako. Operational pa rin ang pag-ibig. Kung nais nyo pa rin makitransact doon sa Friday. Pwede, yes. Nako, pwede pa rin, no? 8 to 5. Parang gusto ko na pag-usapan. Sige. But before yan, pakinggan natin muna ang tips ng ating kabalay na si Hamsi sa ating HSF for our kalusugan at kaligtasan. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Salet, pa sa ating making segment ng Health and Safety First, pag-uusapan natin ngayong araw ang kahalagaan ng road safety awareness. Lalo na ngayong mas maraming bumibiyahe, nagmomotor at naglalakbay para sa trabaho, paaralan at iba pang mga gawain. Sa araw-araw nating paglabas sa kalsada, mahalagang tandaan ng isang simpleng pag-iingat ay maaaring makapagsalba ng buhay. Sa kasalukuyan, marami pa rin tayo naririnig kaliwat kanan ng aksidente sa daan tulad ng overspeeding, distracted driving at kakulangan sa disiplina sa kalsada. Kahapon lang, Ma'am Sally, nakasabay tayo ng mga aksidente at yes po. Kaya naman mahalagang maging responsable tayong lahat. Lahat na driver man or pasahero, riders or sa pedestrian man, mahalagang road safety tips: sumunod sa traffic rules, sundin ang speed limit, huwag lumabag sa traffic signs at signals, magbigay respeto sa ibang motorista at sa pedestrian. Pangalawa, iwasan ang distracted driving, huwag gumamit ng cellphone habang tayo ay nagmamaneho, mag-focus sa kalsada upang maiwasan ang aksidente. At pangatlo, laging gumamit ng seatbelt or helmet. Seatbelt para sa mga pagsakay or sakyan, helmet para sa mga rider or mga back rider. At tandaan natin, hindi sapat ang pagsuot lamang, siguraduhin tama at maayos ang pagkakasuot nito. Huwag magmaneho kapag pagod o inaantok, magpahinga muna bago bumiyahe. Iwasan ang long drive na walang pahinga or kain. Panglima, maging maingat sa panahon, maghinay-hinay kapag umulan or madulas ang kalsada, siguraduhin maayos ang mga preno natin at ilaw ng ating mga sasakyan. Pang-anim, iwasan ang delikadong pagmumotor, huwag makipagkarera sa kalsada. Totoo yan, Iwasan ang maingay, delikadong motor parade, kapon lamang po, Ma'am Sally. At pairali ng disiplina at respeto sa ating komunidad. At pito, bantayan ng ating mga bata sa kalsada, turuan silang tumawid sa tamang tawiran, huwag ayang maglaro sa gilid ng daan. At mga kabangsamorang, kaligtasan sa kalsada ay responsibilidad nating lahat. Ang simpleng pagsunod sa batas trapiko at pagiging disiplinado ay nakakatulong upang maiwasan ang aksidente at maprotektahan ang ating mga sarili at pamilya sa ating komunidad dito sa Bangsamoro. Sama-sama nating isulong ang ligtas, maayos
maayos at responsableng paggamit ng kalsada. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best Health is our greatest wealth. Ako po yung lingkod Bang Samoram Saripala. Yes, that's right. Nako, lahat ng sinabi natin kabalay na si Hamsi, tama po yun. Para maiwasan natin ang mga disgrasya, mahalin natin ang ating buhay. Nako, huwag po dalos-dalos at huwag dalhin sa init ng ulo ang mga bagay-bagay. Para mas tumagal pa ang ating buhay sa mundong ibabaw. Nako, napaganda ng mundo. Ingatan natin, huwag magmaneho ng nakainom. Yes, diba? Ng po. lasing, hindi pwede yan. Ayan, maging disiplinado at compassionate tayong lahat sa ating pagmamaneho. At dahil dyan, thank you kabalay na Hamsi sa ating HSF. Kabalay na Riat Hamsi, tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses. Ngayong araw na ito, para ma-maximize natin ang ating nalalabing oras, it's now 11:42 in the morning. Ayan, nagbabalik ko ang ating mga kabalay, ang ating mga sirs dito mula sa Pag-ibig Cotabato Branch, si Sir Wayne and Sir Ronald, para sa ating pag-uusapang topic ngayon, ang housing loan process. Unahin na natin, palagi mong narinig ng ating mga kabalay, itong tinatawag na HDMF, no? Anong nga ba itong HDMF na ito, sir? Okay, actually HDMF or Home Development Mutual Fund, yan po ang corporate name namin. Okay. Pero very well known kasi nationwide or sa lahat ng mga membro ng Pag-ibig especially, Pag-ibig is an acronym. Mas kilala kami doon sa tawag na Pag-ibig Fund. But ang MHS HDMF is our corporate name. Ito pala ang corporate name, sir? Yes, HDMF, Okay. Home Development Mutual Home Fund. Development Mutual Fund. So itong Pag-ibig, acronym po ito actually. Ibig sabihin nito is pagtutulungan sa kinabukasan. Ikaw, bangko, industriya at gobyerno. So yung ibig po, yun yung ikaw, bangko, industriya at gobyerno. So dalawa ang mandato natin. Up to now, yan ang ina-uphold ng Pag-ibig Fund. Kung mapansin nyo, sa lahat ng mga services natin, satisfied yung mga clients natin, at very trusted daw yung Pag-ibig Fund pagdating Yes, sir. sa mga services. That's right. Dalawa yung mandato, actually, Provident Savings, at saka yung i-discuss ni Sir Wayne ngayon na home financing or under housing loan program. Okay. So itong Provident Savings po, develop and promote na mga integrated nationwide, sound and viable, tax-exempt, mutual, Provident Savings. So particularly, saving system si Pag-ibig. Suitable sa mga needs na employed, lalo na kasali po dito yung mga other earning groups natin. Okay. So yan yung mga yung mga vendors, mga informal sectors po natin. So yung member ng Pag-ibig, hindi lang po pang empleyado sa government ka o sa private sector, kundi kasali dito yung mga other earning groups natin. Individually paying yung mga vendors, self-employed, kasali po yan sila. Kasama. Yung mga sa kooperatiba, yung mga member ng cooperative, yes, yung mga cooperative, drivers, mga lahat po ng mga sa transport, may mga iba tayong membro na under sa mga sector na yan. Okay. And ito home financing po natin, ito yung nagpo-promote ng home ownership. So kagaya ng isang project ng MSSD. Through sa extension na ito, may affordable housing loan tayo and stimulate the shelter industry by providing developmental and institutional financing. So, since yung aming mandato ay lagi naming pinapaano yan sa mga membro natin, sa kanila, pinapadama yung kung ano yung mga Pag-ibig Correct. natin. So, sa vision naman ng Pag-ibig, ang gusto namin mangyari, possible, is lahat ng mga Pilipino, yung mga hindi pa member, at saka yung mga member is ipaghalagaan nila yung pag-iipon. Yun po ang number one natin. And at the same time, magkaroon ng mga pabahay sa lahat ng mga membro ng Pag-ibig Fund. Totoo yan, sir. Right? So, in fact, babasahin ko dito yung as of 2025 financial highlights po na Pag-ibig. Sa kabuuan, nationwide po, meron tayong 17.06 members. Active member po yan ng Pag-ibig. Sir, 17.06 17.06 million. million, okay. Sa housing loan releases natin, meron po tayong 140.54 billion. Wow. Ganun po kalaki ang release ng Sa short-term loan, kung mapansin nyo, meron din tayong mga cash loan na tinatawag na 2 years, 3 years to pay. Napasabihin ko yun. Yan pa. May kabuang 94.16 billion. Yan po yung na-release ni Pag-ibig as of 2025. Okay. And dito po sa mga membro natin na nagkaroon ng bahay,
umabot ng 90,727. At sa mga members naman na nabigyan ng financial aid through short-term loan natin, umabot ng 3,752,364 Wow. mga members ng Pag-ibig Fund. At sa savings po natin, may kabuang 160.41 billion ang total ng Pag-ibig, no? Savings nila. Dividends declared, kung mapansin nyo, yung mga kita ni Pag-ibig Fund, yung mga savings natin, Yes. may mga corresponding dividend or earning po yan. Ang iba hindi nila alam na akala nila sir, contribution totoo. lang, counterpart ni employer, hindi po. Nag-generate yan actually ng yearly dividends. So add-on sa kanilang savings, so declared dividends last, yung as of 2025 is 64.34 billion. Wow. And ang total asset ni Pag-ibig, we proudly say na Sige nga, sir. naabot na namin yung trillion. So, 1.23 trillion. Masya Total Allah. asset ni Pag-ibig. And ito na rin yung gusto kong iparating sa kanila. Ang iba kasi hindi pa nila alam na na-integrate na yung mga dividend earnings sila sa kanilang mga savings. As of Paano ma-check yan, last sir? year, kasi last year po, may mga dividend earnings sila na na-integrate na sa kanilang mga savings. Ang regular savings po natin nagkaroon ng 6.62% annual dividend rate. Yun pong earning ng 2025. Okay. Sa modified Pag-ibig 2 naman, yung other savings program ni Pag-ibig is 7.12%. Sa kabuuan, ang dividend amount na naibigay sa member is 64.34. So, nabanggit ko kanina. Okay, yes. Ang dividend payout ratio natin umabot ng 98.60%. Wow. So, yan po yung mga So, bagitin ko na lang po Statistics, padagdag na oo. lang, para malaman natin kung gaano ka-stable ang Si Pag-ibig. Pag-ibig. Yes. So, may mga awards and recognitions sa ngalan ng aming Chief Executive Officer, si Marilyn Acosta. Ito po yung mga awards na natanggap Natanggap? ng Pag-ibig, Fund. yes. Awards and recognitions, so 12 consecutive unqualified and modified opinions from COA po ito. Commission Bongga. Audit. Ganun din yung sa leadership ng aming CEO, Leadership Team of the Year Award. Okay, Asia CEO Award Congratulations. ito. Last 2022 rin, Service Excellence Company of the Year. Asia CEO Award din po ito. And yung Outstanding Project Development Winner for Corporate Governance, The Lingkod Pag-ibig Campaign. Yan po yung isa sa mga award ni Pag-ibig Fund. And ito pong ASEAN Social Security Association or ASA Awards 2023. Service Excellence Award for Financial Literacy, Lingkod Pag-ibig on Wheels. Meron po kasi kaming tinatawag na parang mobile Pag-ibig din po. Nagsaservisyo yan, lalo na kapag may mga kalamidad, pupunta ng mobile o Lingkod Pag-ibig on Wheels namin. On wheels yun. Ganon. Mga naapektuhan. Yun po, yung mga serbisyo like loans, on-site mismo. On-site talaga sir. Parang ano lang ma'am, sort of mobile clinic. Parang Yeah. Damang-daman ng mga naapektuhan Yes, sa'yo. opo, Yung ma'am. sabiso, yes. And That's another, right. ito po, lastly, Gold Stevie Award, ang aming Chief Executive Officer, Wow. na nakuha from non-profit organization, and Woman of the Leader of the Year, Circle of Excellence, sa aming Chief ang bongga. Executive Officer. So far, Naku sir, multi-awarded pala itong Pag-ibig ma'am. Fund, no? Multi-awarded. Nakaka-proud na maging kabahagi Yes, na, no? po. Pag-ibig Fund, yes. So ngayon Masya ma'am, Allah. dadaan ko tayo sa aming Yeah, research, that's right. Ito rin yung Yes po. pinaka-meet ng ng ating usapin ngayong araw ito, no? Thank you so much, Sir Ronald, sa ibahagi na nakapag-motivate sa amin, mas naka-inspire sa amin sa MHSD. One of these days, baka maka-award tayo kabalin na rin, no? Aside from best website. Yes, pwede ma'am. Ang MHSD at yung binigay na ng GCash, no? Ang ating award for excellence in digital improvement ng ating mga serbisyo. Ayan. Pero walang-wala sa awards na Pag-ibig Fund, mashallah, nakaka-inspire. 5 years old, 6 years old, 7 years old. Ilang years old na ba ang MHSD? One day we will catch up. 7 years old. Inshallah. That's right. Okay. At masaya kami kasi partner natin ng Pag-ibig Fund sa ating leading program ng MHSD. Kaya pag-usapan natin yung ating
pinaka-topic ko ngayong araw na ito. And one of these days, mas probe tayo, no? Sa mga loans na sinabi ni Sir Ronald Caila. But for now, for our housing loan program, sinabi ni Sir kanina, hindi lang government employee, yung magiging Pag-ibig members, lahat na may kakayahan na mag-save, no? Ay pwede maging member ng Pag-ibig. Sir, paano ang proseso? Ito sa pagano ng ating savings program and affordable shelter financing ng ating mga kababayan. Okay, so good morning ulit. So ngayon i-discuss ko yung aming housing program ni Pag-ibig. By the way, para sa kalaman ng lahat, bakit na-create si Pag-ibig? Because of the savings purposes, no? Okay. So kasi ang sabi nga ng gobyerno, hindi daw tayo marunong mag-save yung mga empleyado. Totoo, so, sir. Totoo yun, no? May katotohanan po yan. Sama-sama tayo doon. Kaya hindi tayo mag-save. Totoo. No? So, gawa ng pag-save na yun, minanis ni Pag-ibig yung pera natin dahil tayo yung may-ari ng Pag-ibig Fund. Yeah. No? Totoo, sir. So, minanis lang na maganda, kaya umabot na tayo ngayon ng trillion na corporation. Totoo. With that, nag-alat si Pag-ibig Fund ng budget or para sa pabahay. Actually, meron tayong budget for retail dito sa Mindanao or under the Davao Housing Hub. The Davao Housing Hub is catering the Davao City, the Tagum, which is kasama na tayo dito, yung sa Southern Mindanao, no? Yung Jensan, Coronadal, including the Cotabato. So, meron tayong budget na 900 million. So, I hope magamit natin yun. Sana. With regards doon sa projection ni MSSD, no? So meron tayong pabahay which is under ongoing pa ata yung ating accreditation. Anyway, so si Pag-ibig kasi meron tayong regular na housing loan program. So meron siyang sariling interest rate, no? So yung aming nire-recommenda doon, yung fixed in 3 years which is 6.25% per 3 annum. years. So ito siya regardless of income. Ngayon, dahil merong programa ang national government, itong tinatawag natin na 4PH. No, magkaiba yung 4Ps sa 4PH. Ang 4PH is ito yung pambansang pabahay para sa Pilipino program, no? So with this, inalign ni Pag-ibig yung programa niya na mag-fit in dito sa 4PH program ng gobyerno. Wherein, ang interest rate niya ay nasa 3% lang per annum. Wow. Fixed in 5 years. Remember, per annum, i-divide mo siya ng 12, siguro ilan lang siya, mga point something % lang per month. Oo, per month. So, yun siya ang ginawa ni Pag-ibig para halos lahat, so siguro hindi lahat makapag-avail ng housing. No? So, with that, meron tayong requirement na dapat Pag-ibig member. So, sinabi kanina sa Ronald kung sino yung pwede maging member. So, lahat pwedeng maging Pag-ibig member. Yes. No? And then, dapat meron na tayong more or less, meron na tayong 2 years or 9,600 pesos na hulog. Pwede na tayo mag-avail ng housing loan program. Konti lang ito, sir. 9,600, yes. And then dapat meron din tayong proof ng income kasi doon natin titingnan kung paano mo naman bayaran yung iyong loan. Tama. And then has the legal capacity to acquire. Ibig sabihin, nasa legal age na tayo. Totoo. And nakapasa tayo doon sa CIBI, no? So dapat qualify tayo mag-avail with regard to sa ating income. Yeah. And wala tayong short-term loan kasi meron tayong pa yung multipurpose loan or the calamity loan na nabil natin na in arrears. So, dapat updated din yon. Totoo. And wala tayong existing housing loan kasi baka pwede kasi tayo mag-multiple housing loan program kay Pag-ibig. Na ngayon, dapat wala tayong na-foreclose or na-bought back. So, baka parang hindi tayo na-blacklist. Totoo. So, yun yung mga requirement. And for this interest rate na 3% lang, dapat first-time home buyer tayo. No, first time. Kasi yung second, hindi na. No? And then, meron tayong tinitingnan na income. Now, which is sinet yan ng national government, yung tinatawag natin na 7th decile. Now, yung 7th decile naman, ang amount nun, nasa 34,000, more or less 34,600. Pababa, no? Qualified ka dito sa 3% na interest rate. But, yung amount naman ng hihiramin natin, nakalimit lang siya up to 1.8 million. 1.8 million. Malaki na yun, no? Malaki na. Katulad nung sa housing project natin, nasa magkano ba yung benta natin, which is, I think, pasok yun siya para dito. Yes, that's so, right, kung sir. ang income ng mga buyers natin ay ganito,
pasok tayo dun sa 3% per annum na interest rate. Ito ma'am ay nakapix siya in 5 years. In 5 years, yes. Opo. Okay. Kasi after the 5-year period ma'am, pwede siya mag-extend ng 5 years if and only if ang income niya ay ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi siya Hindi bumaba. increase, no? Hindi siya tumaas. Ay, Hindi siya tumaas? na-promote. Okay. So dapat steady siya or steady lang siya. So yan siya yung isang programa ni Pag-ibig. So, yun yung 34,600, no? Opo. Oh, na income ni gross member? Opo. Oh, okay, sige. So doon naka-base yung qualification din ng income. Kasi tinitignan doon. Sige, nako. Maraming sinabi si Sir, no? Sir, 3 years, no? Minimum 3 years? 3% siya. Yung membership, supposedly. 2 years. 2 years, 2 years. Or meron na siyang 9,600. Pwede siyang mag-lump-sum. Kunyari, ngayon, gusto niya na mag-housing. Hindi pa siya Pag-ibig member. Okay. Kunyari niya ng buo yung 9,600. Okay, automatic that's pwede. right. Pwede ka na mag-housing loan. Yes po. Sige. Nako, ito, hindi pa nag-10,000 ka ba na rin, no? Maaari pag-ipunan na ito para, kasi basic need natin ang ano eh. Yes, ma'am. Ang Yes, bahay ng bawat pamilya. Pinaka-importante yung masecure natin ito. Okay, so nabanggit ni Sir, yung proseso at mga kinakailangan para maka-avail ng ating housing loan na ito. Sir, tawag dito, kunyari sa partnership natin with DMHSD. Actually, sa question to eh. Surprise! Ano ang pwedeng maging ano para ma-accredit ng or ma-take in ng Pag-ibig yung mga housing projects na ito? Okay ma'am, para dun sa subdivision kasi na pinapakredit kay Pag-ibig, we also protect the buyer. So how? So we see to it na meron tayong pagkukunan ng tubig, meron tayong papagkunan ng kuryente. Facilities, okay. Kasi siyempre tayo, titira ka doon. Ipipinas ni Pag-ibig yung membro dahil bibili siya doon. Totoo. Kung wala siya mapagkunan na tubig doon, hindi pa rin kompleto yung buhay niya kasi part pa rin yun ng basic Totoo, sir. need, di ba? Those are basic needs pa rin. Yes, so dapat yung convenient nandoon. So, and even the kuryente. So, yun siya yung isa sa requirement. And then Okay. the other document, no? Ang bahay, nandiyan yung kalsada, may drainage, no? So, kasi hindi naman pwedeng walang drainage kasi saan mo itatapon yung mga Totoo, waste sir. natin, no? Pag nagulan, saan pupunta yung tubig? So, dapat meron siyang proper waste disposal. Okay. So, yun siya. Drainage, kalsada, kailangan may facilities, may tubig, may kuryente. Yes po. Dahil ang iniisip ng Pag-ibig ay yung kapakanan ng ating mga buyers Yes po. ng mga housing units. Kabalay na rin, no? Hindi basta-basta. Pag sinabi ng developer na, Pag-ibig, kunin itong ano namin, i-taking itong mga housing units namin. Hindi ganon. Marami pa hong checking na ginagawa si Yes po. Pag-ibig. And sir, would you like to add something, sir, doon sa ating proseso ng ating housing loan? Okay, so siguro para sa mga additional na details, pwede tayong bumisita dito sa aming opisina na nandyan lang naman kami sa Notre Dame Avenue. Paranting siguro yung De La Vida School, kung alam niyo yun siya. Basta malapit lang tayo dyan sa Parang Road, no, papasok ng NDU. Totoo. Front ng 12. 12 cafe. Nag-promote pa tayo, no? Sige. Not sponsored. Unless pwede lang mag-kape doon mamaya. And ma'am, actually hindi lang naman yung 4PS program o yung ating subsidized housing program. Meron din tayong regular. Okay. Meron din tayo yung ating Pag-ibig acquired asset, ma'am. So ito yung mga nag-loan kay Pag-ibig na hindi nagbayad, nirimatin natin. Ibebenta natin niya siya through online. No? Paano yun? So, pinupost niyo sa Yes po, yung nakapost yun siya. Opo. social media platforms? Okay. And then, ito yun naman siya mga hindi nakapagbayad, no? Sad to say na siguro nagka-problema. So, siyempre, si Pag-ibig hindi naman pwedeng pabayaan na lang yan kasi malulugi tayo. Kaya nga, binmanis ni Pag-ibig yung pera natin. Okay. So with that, ibebenta naman namin yan siya ulit. And then, meron naman tayo isang programa, yung Home Savers Program. Kunwari, ikaw ay isang housing loan borrower, nagka-problema ka sa payment, so pwede ka mag-avail ng remedial program. Paano mo siya i-cope up? Kunyari, nagka-arrears ka Yung balance mo, yung hindi mo nabayaran. Hindi mo nabayaran. So, paano mo yun siya i-cope up? So, meron tayong remedial program with that. Paano na mo, sir? tinatawag natin na Home Savers Program. Home Savers Program. Also, pwede ka mag-avail ng penalty condonation, the plan of payment, or the loan restructuring program. Ay, hindi pa rin sa pinabayaan, sir, yung ating mga hindi na kinayang bayaran. Yes po, Yung kasi kailangan. actually ma'am, minimonitor din ni Pag-ibig yan ma'am, pag patak kasi na 4 months na non-payment tayo ng ating housing or the amortization natin, meron nang tatawag sa inyo na collecting agency sa law office. So, Yes, yun sir. yung aming third party na Great card lang. collector, no? Oh. And meron din tayo tinatawag na HIL.
o yung home equity appreciation loan. Or parang appreciation. Ibig sabihin nito, ma'am, kapag ikaw ay isang housing loan borrower at naka 5 years ka na nahulog, and yung last 1 year na payment ay updated, Okay. you can avail this program, which is 60% of the appraised value less the outstanding balance. Yun yung mahira mo. Less lang din yung documentation niya. Okay. Naku, makakahiram ka pa. Hindi ka na nakapagbayad. Mahihiramin ka pa. para Para lagi sa mga Oo, para sa tama. Pero meron ka ba ng good record bago ka Yes, makabago? po. Itong program na ito. HEAL. Naku, gagamutin. HEAL. Sino nga yun? Home Equity appreciation loan. Appreciation Loan. Ayan. Yan po, hindi alam na marami sa atin na meron palang gano'n. Napakabait naman sa Pag-ibig Fund, no? Yes, po. Ni HDMF, tandaan natin ang corporate name ng Pag-ibig Fund ay Home Development Mutual Fund. Now you know. HDMF, memorize naman natin. Now we know. Mashallah, okay? So sir, ito po, konting lang. Dagdag na question kasi marami sa atin, sa amin na mga mag-apply for housing loan na ito, ang tanong magkano ang kanilang babayaran per month if in case magano sila ng housing unit. Doon sa mga 15 years mga ganun. Depende naman yun sa magiging computation doon, ma'am, sa Naku, amount mahaba-haba yun, sir, no? and the term, no? So, with that, siguro pwede tayo mag-visit sa office para may i-compute Okay, natin yun sige. siya. Sige. I believe may online calculator din kayo. Yes, for so, application. so Diba, updated, sir? dapat lang alam nyo paano gamitin yun siya. Okay. Kasi doon sa dulo, meron yung interest rate na Oh, na tinitingnan doon. So, i-click nyo lang yung ma'am, yung fixed in 3 years. Kasi yun talaga yung tama. aming nire-recommend. Kasi yung ating interest rate naka-fix in period, naka-fix siya, no? So 3 years, no? So yun usually we recommend the 3-year program. That's Ang right. katulad nitong sa socialized housing natin, ma'am, with the for PH na yung 3% siya for 5 years. After that 5 years, pag nag-increase na yung sweldo mo, pupunta ka na doon sa ating regular na interest na rate. interest rate. Okay. So habang medyo mapang sweldo mo, ito yung para sa atin, no? Yes po. Itong may 3% interest per annum and then 5 years fixed ang payment ito, no? Okay. So sir, medyo nahimasmasan na ang ating mga kakabalay, no? No, napakinggan ang ating mga paliwanag, ang ating mga impormasyon, detalye na ibinigay sa atin ng ating mga kabalay from Pag-ibig Fund Cotabato. Sir, aside from itong pinag-usapan natin, ano yung mga regular programs para at saka activities ng Pag-ibig na ating sinasagawa for the benefit of our members? Actually, yung mga benefits and services sa Pag-ibig, one is yung regular savings pa natin. Okay. Meron din tayong tinatawag na additional or other program na in terms of savings din. Yung Modified Pag-ibig 2. Modified Pag-ibig. Yes po. Actually, ito ay 5 NP2. years. Opo. 5 years yung membership term. Okay. So, magmamature after 5 years. Minimum contribution is 500. Tax-free rin po ito. Government guaranteed. So, sa 500 pesos natin, makapag-ipon tayo, magkakaroon niya ng corresponding dividends yearly. Yun. So, mas higher. Ang nabanggit ko kanina is 7.12. Mas higher than the regular savings. Okay. Ito naman po is voluntary. So, ibig sabihin nito, kung sino yung gustong mag-ipon na, kumbaga, for savings na nila yan. Yes. For 5 years. Maganda kasi ito, compounded yung dividends niya. So, after 5 years, makukuha mo ng buo plus your earning. So, yes, meron pa rin po tayong loyalty card. Yung loyalty card naman ni Pag-ibig is 125. Para makapag-secure, dapat active member po tayo. So, outright, makukuha natin yung loyalty card natin, which is powered by Union Bank. Yeah. So, So, maraming partners to. Yes, kapag Actually, naglo-loan, may mga partner po yung establishment. basahin natin sa Yes, kung basa mga ta. Pag naglo-loan tayo, dyan na rin po credit yung mga loan proceeds. And aside from that, yung mga claim proceeds na rin po. Okay, Kasali okay. na rin. And ito po ngayon, ang virtual Pag-ibig, yung iba kasi hindi pa nila Digital. digital. Dapat po kasi, ang bawat membro natin, if possible, mag-create sila ng virtual Pag-ibig account nila. So, sa creation naman, doon makikita mo na yung lahat ng mga na-save mo, total savings nyo online. So, no need na pupunta tayo ng opisina, pipila para i-check mo lang yung contributions mo or yung mga loan status ninyo.
andun na po lahat yun sa account or virtual Okay. pag-ibig account. Virtual Sa madali Pag-ibig. lang, may app naman, pwede kayo mag-download ng app sa Play Store. O di kaya, search nyo sa Google yung virtual pag-ibig na word and Okay. create an Lumabas na. account. Yes po. Andun na rin sa platform lahat. Pwede rin tayong mag-file ng loan online kapag Okay. ano tayo sa facility na enroll na. And additional na lang po, singit ko na rin ito. Yes, sir. Kasi in terms of savings na program ni Pag-ibig, sayang kasi yung chances na yung iba, kala nila, pag nagsasave sila, on the first year kasi hindi mo mapipil yung naipon mo na Totoo. ganito ang buwan-buwan. Pero para sa akin kasi, kung akong tanungin, mas maganda magsimula tayo may sa ngayon na kailangan may programa pa si Pag-ibig Totoo. in terms of ano. Kasi may mga member tayo na individual payer na inactive na. Kapag member na tayo at mayroon tayong naipon, part pa rin po ng membership natin yon. Okay. Inactive lang ang status, but lahat po lang na-save is ano pa rin. Sa ano pa rin yun? Sa member pa Sa yun? membro pa rin yun. Existing account pa rin nila yon. Once na na-activate po nila, automatic, active member na kagad kayo. Okay. So, yung mga membro natin na inactive, active member na kagad. And, yung mga benefits na ina-applyan nila before is ma-renew nila yan. Like, for example, mag-loan sila. Kasi ang tanong ng iba, sir, kung halimbawa, naputol ang savings ko, kunyari, 1 year. a year or 2, or ilang taon, wala na ba? Forfeited na? Wala po. Walang ganun sa Pag-ibig Fund. In fact, kung ano yung na-save mo, continue yung earning yan, yearly. May earning pa rin po yearly yan, kasi andun naman yung existing savings mo na from the very start naging member ka, naputol lang. So, continue pa rin yung earning, add-on sa savings mo Okay. at present. Hindi Pag nawawala, nasa na-activate yun, tuloy-tuloy na naman. So, gagana naman, active member na naman kayo. Yes. Entitled naman sa lahat ng benefits. Sir, paano po yung kunyari 1 year nang ipon mo na nabayad mo? Yes, ma'am. Naputol ng isang taon na naman. Yeah. You need to pay for the 1 year na. Hindi na. Wala nang retroactive. So, continue Yes, lang. continue lang. Para, ano naman, maging active member naman Okay. tayo. Gotcha. And, another one is yung mga kooperatiba natin, yung marami, sir, mga transport. cooperatives. Dati may mga member tayo ng mga tricycle driver, ngayon naputol. I-continue lang nila, or yung mga hindi member, kahit mag-individual sila, individual pair kung hindi pa, yung sa kanilang grupo. Okay. And yung mga cooperative po natin, kasi ang akala nila kasi, yung iba nakausap ko sa field, akala namin yung membership niyan is pang empleyado lang. Oo, Hindi naman. totoo, sir, marami Lahat po ang- kasi ipon naman Akala ang ganyan, purpose nito oo. eh. Diba, sabi ni Sir Wayne kanina, karamihan sa Pilipino hindi marunong mag-ipon. Totoo naman, ma'am, Totoo, diba? sir. Ang iba Ako mismo. mag-ipon sa bahay. Meron kasing cases na nag-iipon sa bahay, tinatago yung pera sa bahay, pero after a while, lalo na may mga malls na tayo dito, Ay. mabilis na, hindi rin mabuo yung Kukunin pera naman in a ang pera. year. Ipunin from January, pagdating ng November, umabot doon, pag December, wala na. Wala na, samsari kayo, samsari, sir. Walang ipon. Oo. So, again, tinatawagan namin yung lahat ng mga income, may mga income na mga individual to apply for Pag-ibig. Madali lang. Yes. Mag-register na tayo online. So, once na may Pag-ibig number na tayo, start na, saving. Yeah, Savings start na saving. tayo po. You can continue saving, yan. And yung mga sa ngayon, ma'am, ang inaano namin is yung mga businesses na hindi pa registered sa Pag-ibig Fund. So may mga move kami na papadalan sila ng mga reminder na to register with Pag-ibig Fund. So Okay. mga businesses po kasi may mga empleyado yan, may mga income naman. So Totoo, dapat sir. i-register po nila bago kami mag-visit sa kanila, padala ng mga sulat. Okay, so panawagan Okay. ito para sa kanila. Sa ating mga negosyante Thank ng you. mga business dyan, no? Magpa-register na po kayo sa Pag-ibig para ho mas mapadali ang buhay-buhay natin at saka yung ating mga implementasyon ng ating mga activities ng ating negosyo. Ayan. Yes, ma'am. Thank you so much, Sir Ronald. Kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, at taga-nood ating programa, pwede nang bisitahin ang ganda ng opisina for more detailed na usapan Yes, po. with the Pag-ibig Fund or yung HDMF. Tawag dito, pwede rin kayong bumisita sa ating opisina for the affordable housing program dahil kaakibat natin, partner natin ng Pag-ibig Fund. Ayan. Ang ating Housing and Human Settlement
Division HHSD, di ba Sir Wayne, ang iyong partner? Yes po. Si Chief Salak, yung kanyang mga kabalay sa ating HHSD. Ayan. So for now, it's now 12:11. Alas 12 ang ating program, pero nakapag-start tayo ng 12:20 kanina. So, Tama-tama tayo ating usapan. We would like to hear or to know from our guests, speakers, ngayong araw na ito, kung ano ang kanilang final message for our episode ngayong araw. Sige, Okay, so Wayne muna. In behalf of Pag-ibig Pan, thank you very much for inviting us to be with you this morning sa ating mga viewers and yung mga followers. No? So continue na kayo mag-follow doon sa MSSD. Thank you. Then marami silang information na binibigay with regards sa kanilang mandato being the Ministry of Human Settlement and Development, na pabahay and other services. So si Pag-ibig, isa kami dito sa naging guest, which is nagpapasalamat kami kasi isang way ito siya na maiparating namin sa madla na yung aming programa. Yes. Baka hindi pa nila alam na meron tayong ganito, na pwede silang mag-save na kung hanggang magkano gusto nila. Yes, totoo. Kasi yung aming MP2 is ang maximum noon nasa 20 million. Ito, mashallah. Okay, thank you so Sir, much. baka meron ka- Sir Wayne, Sir Ronald. Okay, so yun lang yung panawagan ko kanina na yung mga hindi pa member ng Pag-ibig, regardless of status, ito pa po, kasi yung iba naman, may mga contract of service tayo sa border, di ba? Sabi nila, sir, hindi kami pwede dyan, or ano lang, ang status namin, contract of service, hindi naman. Kasi, in fact, pag naging member tayo ng Pag-ibig, ito yung reality nito. Pag naging member tayo ng Pag-ibig, lahat po ng services ni Pag-ibig, pwede tayo, regardless of our employment Yes, status. that is correct. So, pwede kang mag-housing, pwede kang mag-loan, pwede kang magka-card, pwede kang mag-avail ng any services ni Pag-ibig, regardless of the employment status. Totoo yan. Basta may ipon ka. Yes, ma'am. Yan, As yun ang long as member. Yan ang pinaka-importante. mga natin. Totoo, Membership. inshallah. Thank you, Sir Ronald. At actually, I myself, kabalo na rin, kung maguluhan ako, pinagkamadali talaga Pag-ibig. Oo, okay. Madali ang proseso. Naku, napakabilis. Yes. Ayan, isa na ako kung one of your, tawag dito, members na mag-testify kung gaano ka-episyente yung serbisyo ng Pag-ibig Fund. Maraming sa kabalo na rin. Did we ever clarify? Pag-ibig loans anything under the sun. Like, hindi lang siya pabahay kahit na yun ang partner natin sa kanya. Hindi lang, paniwalag na ni Sir. Marami silang mga short-term loans, programa. lahat ng purposes na educational or whatever na. Yes, that's So, kapag right. nag-loan si Ate Sally sa Pag-ibig, yun ibig sabihin bahay yung... Yes. Short-term Ah. cash loan po kasi yan. Yes. Alam mo rin sa Kinulang po yung aking mag-online shopping. Wait lang. Okay. Alright, is that? Thank you. Thank you so much sa ating mga guests. Okay. Napaka-importante yung usapin natin ngayong araw na ito. Napakaraming nakuha ang ating mga taga-subaybay at tagapanood ng ating programa. Bago tayo magtapos, sir, huwag mo na kami iwan, ha? Okay. Sa mga ating mga nag-comment ngayon sa ating programang pang 270th episode, Kabay na Ria. Sino ba ang ating mga nag-comment sa ating Facebook Live? Pinakauna sa kanila ang ating Queen Mother of CLUP, Engineer Muslim Atoy Abu Samang. Sabi, Assalamualaikum mga kabalay, watching from MHSD MDS Office, Malinao del Sur. That's right. Kabay na Hamsin. Yes, Next. sali na sinundan ng ating Bangsamoro Director General na kasalukuyan natang bumibiyahe na papuntang Yes, Fia Manila. Fia Manila po, Sir DJ. Hasbabur. Salam dyan sa inyo, Ma'am Salam Bayab Tulab Tulam Sari Parliament Sir Esugaw. Hindi na naman kayo kayo yan. Sigurado ako. Hindi na matag. Hindi na matag. Fia Manila po, Sir DJ. Yes, sir. Salam, sir. And thank you so much, sir, for hosting our latest Pickleball. pickleball Natuloy, sir. session. Kagabi, mashallah. Ayan, kabayari. Sunod sa kanya ang ating MDN, ano ba siya? Admin ba siya doon? Baby, The baby, the forever baby. Assalamualaikum, watching from PO, MHSD, MDN. Maginang And nung Norte. nagtanong si Engineer Moss, kailan yan? Kung yung tubig ang tanong ninyo, it is ngayong gabi, alas 10 hanggang madaling araw ng alas 3 bukas. That's right. Naku, mag-imbak tayo ng tubig para tayo kulangin ng tubig, no? Magtumawag ka na sa inyong tahanan, Mamos. Ay na, Or totoo. matulog na lang ng mahimbing. Before mag alas 10, baka mangailangan ka pa ng alas 10 ng gabi. Naku, walang tubig. Ayan, Kabalay na Ria. Ano nga ba ang iyong magic 3 questions para sa ating huling bahagi ng ating programa? Kabalay na Ria. Yes. Huling pahabol si Israfel Ibrahim. Sabi, Assalamualaikum, watching from my chair.
House your chair. Ano yan, no? Isa sa ating mga OJTs. Dating OJT, yes. That's right, sa MHS. Alright, then first narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman na ibinahagi ngayong araw sa ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Okay. Muli, ang ating numero 0955-799-4778. Ipadala lamang ang tamang sagot sa kahit ano sa tatlong katanungan na ito. Una, ano ang ibig sabihin ng ibig sa pag-ibig? Yan ang unang ibinigay na impormasyon ng ating guest kanina. Okay. Yes. And second question, ilang milyong membro na ang ating pag-ibig fund o HDMF ayon sa naibahaging ulat kanina sa talakayan. Nako, nasa listahan ko yan. Oh. Yes. Pwede kayo mga opya, sige. Ikatlo. And ikatlong katanungan sa ating HEAL program, HEAL, ano ang ibig sabihin ng letrang L? Nako, pang pinakamadali pa talagang bahagi. So, yung hiningi ko. Yes. Sige. Ulit, ang ating unang tanong, ano ibig sabihin ng ibig sa pag-ibig? Second question, ilang milyong membro na ang ating members ng pag-ibig? And ang ating third question sa binanggit na HEAL program o HEAL, ano ang ibig sabihin ng L? Okay, for the last time today, kabayan na rin, ang number natin ay 0955-799-4778. Kaya ipadala na po ang inyong tamang sagot para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Yes, Okay, Ma'am kabayan Sari. Hamsi? At may umabol na nagpapa-shoutout to Ma'am Sari, nasa Coronadal sila ngayon. Yung ginaganap na training workshop on the updating of the CLUP of LGs of Maguindano del Norte. Nakasalo ko yung ginaganap sa Hobby Hotel, Coronadal City. Yes. Pinamumunahan ng ating Maguindano del Norte office That's at right. Land Use, Environment, Land Use and Urban Development Division. Ayan, magandang pakikinig sa inyo dyan, panunood. Kabalay na Jazz, kabalay na Datu Nohads, kabalay na G, kabalay na mga Sir Suharto, Sir Swart, Ma'am Lick, and the rest of our Ilud peeps sa MHSD. Sana'y magtagumpay. Ang kanilang mga client dito, ang kanilang mga trainees ay mga members or officials ng local government units. Tama? Yes, Ma'am Kabalay na Sari. Hamsi. Okay, and next week for details sa ating next episode. Ayan. It's now 12:19. Nakatingin sa akin si Jeffrey sa kabilang kwarto. Tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito ng ating programang MHS Delivers. Ayan. Sa ngalan ho ng ating napakababait at napaka-supportive ng mga leaders sa MHSD, ang ating Officer in Charge and Deputy Minister Aldi Nasiri at ang ating Bangsamoro Director General BDG Ismail Ibrahim at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bint Emran Muhammad. At ako po ng lingkod Bangsamoro Sari Palat sa ating mga kasama sa ICS, Sir Dato na Say Daud, Sir Almansur Asuga, Ma'am Jasmine Ilangi, at sa ating kasama sa technical side ng DXMS, Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Thank you so much, Kabalay Nari and Hamsi. At ito po ang inyong lingkod, sa Lembay Abdullah na palagi pa pong nagpapaalala sa ating lahat na isagawa ang bawat gawain natin sa araw-araw ng mayroong kasiyahan, kahusayan at pagmamahal. At syempre, gawin pa rin ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with all the counsel, success and guidance, kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Radyo Vida 882
kaibigan.